Nakapanood na ba kayo ng video sa YouTube or sa Facebook ng isang CEO or manager na gumigising daw ng alas 4 o alas 5 ng umaga para mag-workout sa gym? Yung bago pa sumikat yung araw, nakapag-meditation at nakapagplano na sila ng gagawin nila sa araw na yon. Tapos ang almusal nila, whey protein, egg white lang, walang pula, at rolled oats na may almond milk. Huwag mo daw kalimutan yung supplement. Tapos buong araw nila puro meetings, lagi na sa laptop. Kung wala sa laptop, may kausap sa telepono or minsan sabay pa. Parang, yeah, that's a good idea. I like that. Tapos pinag-uusapan lagi strategy, paano palakihin palalo yung business at paano mas lalo pang yumaman at maging pinakamagaling na tao sa lahat ng tao sa buong mundo. Sila yung mga nagsasabi na kung hindi ka kumikita dyan sa ginagawa mo ngayon, walang kwenta yan. Sayang yung oras mo dyan. Para bang dapat lahat ng oras na humihinga ka at gising ka, dapat kumikita ka ng pera. At kahit natutulog ka, dapat daw may solid investments ka para nagtatrabaho pa din yung pera para sa'yo kahit tulog ka. At teka, bakit ka daw natutulog pala? Anong silbi ng tulog kung hindi ka naman milyonaryo? At kung milyonaryo ka, hindi pa din kasi hindi ka naman bilyonaryo eh. Gumising ka, maghanap ka ng side hustle para magkamal ka palalo ng limpak-limpak na salapi. Yung hustle culture, yung walang tigil na grind, walang tigil na pagtatrabaho. Loser lang ang nagpapahinga, bro. Pag-describe pa lang, napagod na ako. Anyway, sa kabilang banda naman, yung mga sobrang chill. Gumigising din sila ng maaga pero hindi para mag-gym or maghabol ng milyon. Tahimik lang sila. Nagtitimpla ng mainit na kape or tsaa, simpleng pandesal na may palaman tapos umuupo sa terrace or sa harap ng bintana para namnamin yung hangin sa umaga, panoorin yung mga ibon at makita yung araw na sumisikat pa lang. Kung nasa trabaho naman sila, ginagawa lang nila yung kailangan. Tapos nun, tapos na. Wala silang pakialam sa promotion, saktuhan lang. Clock in, clock out. Kung wala naman sa trabaho, nagbabasa sila ng libro or nag-aalaga ng halaman or naglalakad-lakad sa paligid para mag-unwind. Hindi laging tungkol sa pera, kung hindi tungkol sa peace of mind. Sila yung mga nagsasabi na hindi lahat ng oras kailangan mong pagkakitaan. Yung oras mo pwede mong ilaan sa pamilya, sa kaibigan, sa libangan or sa hobby mo, or kahit sa sarili mo lang. Priority nila is pahinga. Wala silang pakialam kahit hindi sila mayaman. Sapat na sa kanila yung mabuhay ng simple at mabagal, pero buo ang katawan at isip. Tahimik pero kontento. Hindi paramihan ng gadget, alahas o pagandahan ng kotse o paramihan ng bahay or properties. Sila yung kabaligtaran nung nasa hustle culture. Ito yung mga minimalist, yung chill living, slow living kumbaga. Loser lang yung lagi nagmamadali, bro. Yan yung dalawang extreme na nakikita ko. Pero alam ko, karamihan sa ating mga tao, nasa bandang gitna niyang dalawang pananaw na yan eh. Kasi marami man sa atin ang gustuhin ng buhay na petics, yung parelax-relax lang, yung walang ginagawa. Eh hindi pwede. Kasi may mga pangangailangan, may mga bayarin at responsibilidad tayo sa buhay. At may mga pangarap din tayo na gustong maabot, di ba? Unless anak ka ng nuknukan ng yaman or napamanahan ka ng milyones, eh karamihan sa atin walang choice pagdating sa pagtatrabaho. Pero yun nga, kung titignan mo, parang dalawang magkaibang mundo, no? Yung isa para kang robot na nakaprogram para magtrabaho at yumaman. Yung isa naman para kang probinsyano na walang pakialam sa mundo. Yung kahit walang masyadong pera, basta may kape, may pandesal, okay na. Pero ang tanong, alin ba talaga dito ang tama? Kung meron man. Kailangan ba puro hustle para maging successful or pwede bang mabuhay ng chill lang at maging masaya kahit konti lang yung meron ka? Ako, gusto ko sana petics lang eh. Yung chill lang na walang ginagawa pero may milyones sa bangko. Alam mo yun? Kaso, hindi pa ako nananalo sa loto eh. So, tignan na lang natin to. Doon muna tayo sa hustle culture. Yung mismong salita na hustle culture, bago lang to. Nagumpisa nung around 2010, kasabay ng pagsikat ng mga internet companies. Sumikat yung mga entrepreneurs nila. Sila Steve Jobs at Elon Musk, yung mga taong workaholic at gusto trabaho lang ng trabaho. Pero yung konsepto ng pagsisipag, yung pagkayod kalabaw kahit magkasakit ka, yung paghabol sa yaman, eh matagal ng ideya. Simula pa nung panahon ng Ancient Egypt, Greece at Ancient Rome, meron na silang malaga nitong idea eh. Pero hindi hustle culture ang tawag syempre.
Noon, ang trabaho or labor ay hindi choice. Kung hindi isang bagay na kailangan mong gawin para makasurvive, para mabuhay ka. Kailangan mo magbanat ng buto. Kasama rin to sa paniniwala nila na utos ng Diyos or parte ng kapalaran mo. So yung pag-angat sa buhay at pag-abot ng ambisyon dahil sa sipag at walang tigil na pagtatrabaho, pinapahalagahan na nila kahit noon pa. Pero para sa kanila, konektado yung lahat ng to sa tatlong bagay. Una, survival para mabuhay. Pangalawa, sa estado mo sa lipunan. Pangatlo, sa basbas or sa pabor ng Diyos sa'yo. At halos ganyan yung pananaw ng mga tao noon sa pagtatrabaho hanggang noong around 1700s. Dito naman sa panahon na to, medyo nabubuo na yung parang hustle culture na alam natin ngayon. Dito nangyari yung mga importanteng imbensyon sa paggawa ng tela, yung steam engine, tsaka yung mga makina na ginagamit sa pagsasaka or sa farming. At dahil sa mga imbensyon na yan, unti-unting nagsulputan yung mga factories. At pag may factory, ibig sabihin, mass production. So maramihan ang gawa. Dapat din mas mabilis, mas marami para mas mura maibenta. Pero syempre, kailangan din ng tao para kumilos at magtrabaho dun sa mga factory na yon. Kaya dyan nauso yung mahahabang oras ng trabaho, kadalasan 12 to 16 hours a day. Kadalasan din 6 na araw sa isang linggo. Tsaka noon, wala pang mga child labor laws. Imagine mo, bata pa lang, kahit 8 or 9 years old, nagtatrabaho na sa mga pabrika. At ang naging basihan ng halaga ng isang tao ay productivity. Kung gaano karaming tela yung nagagawa mo, gaano karaming uling yung nakukolekta mo, or gaano karaming produkto ang natatapos mo sa isang araw. Dito rin, unti-unting pumasok yung mindset na kapag masipag ka at mas marami kang nagagawa, mas mataas ang tingin sa'yo. Kung tamad ka, mababa ang tingin sa'yo. Kaya kung tutuusin yung hustle culture na alam natin ngayon, yung idea na kailangan mong magtrabaho ng walang tigil para umasenso ka, nagsimula talaga nung Industrial Revolution. Yun yung mga panahon na nag-umpisa at dumami yung mga factory. Tapos dito sa atin sa Pilipinas, na-adapt din natin yung ganyang mindset, pero mas late na. Kasi late na rin na itayo sa atin yung mga factories. Nag-umpisa sa factory ng sigarilyo ng panahon ng Kastila, tapos nung panahon ng Amerikano, doon nag-umpisa pumasok yung mga manufacturing plants, yung mga textile mills, yung factory ng delata, factory ng kahoy at simento, at kung ano-ano pa. Alam nyo, may chismis ulit ako. Actually, hindi chismis to. Totoong debate to. Kasi may mga nagsasabi na nung panahon daw ng Industrial Revolution, yan nga yung may mga factories na, pinromote daw or itinulak ng husto ng mga mayayaman or ng mga may-ari ng factory yung hustle culture sa mga trabahador nila. Yung idea na ang sipag at pagtitiis ay konektado sa moralidad mo bilang tao. At basbas sa'yo ng Diyos. Pero in fairness, wala naman silang makita na dokumento sa kahit anong mga kumpanya noon na nagsasabi na i-brainwash natin yung mga tao or sadyain natin na ipukpok sa kanila yung hustle culture para magsipag sila. Wala namang ganun. Pero marami silang nakita na mga kasulatan or mga propaganda galing sa mga kumpanya noon na may mga kasabihan na time is money, or sa Tagalog parang sinabi mong bawat minuto ng pahinga ay sayang nakita, or the early bird catches the worm. Kumbaga, gumising ka ng maaga at magsipag ka para magka-reward ka. Meron ding mga religious ang anggulo. Idle hands or the devil's workshop. Yung idea na kapag hindi ka nagtatrabaho, mapapasama ka. O kaya, idleness is a sin. Work is noble. Diba? Kumbaga, ang katamaran ay kasalanan sa Diyos at ang pagsisipag ay kabutihan. Pero totoo naman na may mga kwentong success ng panahon na yon. May mga trabahador na naging foreman, naging supervisor, yung iba kalaunan nakaipon ng pera, nakapagpatayo ng sariling maliit na negosyo, at yung iba sa kanila, napalaki yung mga negosyo na yon at yumaman. So meron talagang mga naging success story na ganun ng panahon na yon. Pero sa karamihan, may mga records na nagpakita na bihira lang ang totoong umangat sa buhay nung panahon ng Industrial Revolution. Karamihan, naghirap pa din. At yung totoong mga yumaman lalo ng husto ay yung mga may-ari ng mga factory mismo, tsaka yung mga investors nila, na mayayaman na talagang nag-umpisa. Sa panahon natin ngayon, parang ganito din di ba? Meron tayong mga inspirational stories na rags to riches. Halimbawa, yung mga OFW na nakapagtayo ng negosyo na lumaki or yung call center agent na naging manager. Diba? Yung mga ganun. Pero kung titignan mo sa karamihan, sa pangkalahatan, hindi talaga sapat yung sipag lang.
kahit magkayod kalabaw ka pa, malaking factor pa din yung pagkakaroon ng kapital, edukasyon, connection mo at minsan swerte. Ito yung mga bagay na pinag-usapan natin sa last video. So yun nga, hustle, grind, kayod kalabaw, trabaho all night and all day, yayaman ka. Yes, minsan totoo, minsan hindi. Pero kadalasan, ang ending, pagod, burnout, o kaya sakit pa abutin mo. So, dito pumapasok yung kabaligtaran, yung slow living, minimalism. Imbis na sumabay ka sa sistema na puro pera, promotion at paghabol ng success na walang katapusan, bakit hindi na lang natin ibahin yung tanong? Bakit hindi na lang natin ibahin yung pananaw natin na ibig sabihin ng success? Pwede bang gawin na lang nating sukatan ng success yung may peace of mind, yung may oras sa pamilya, yung kahit simple lang yung buhay, wala kang masyadong material na bagay pero kontento ka at hindi ka pagod na pagod at laging hinahabol ng oras. Ito matagal na rin tong ganitong idea eh. Panahon din ng ancient Greek at Romans, meron ng parang ganitong mga konsepto. Tawag nila is mindfulness, stoicism, pati yung Buddhism. Dito naman ang focus nila sa buhay is yung mga kaya mo lang kontrolin. Tanggapin mo kung ano yung ngayon at ang hanapin mo ay ang kapanatagan ng isip at pag-iwas sa stress, pag-iwas sa takot, imbis na paghahabol sa walang katapusang achievements or pagiging busy. Imbis daw na walang tigil na pagpupursige, hustle or pag-grind, bagalan mo lang daw ang buhay. Gawin mong payapa at peaceful. Gawin mo lang yung kaya mo at hayaan mo lang dumaloy ang buhay. Ay. Mula noon hanggang ngayon sa modernong mundo natin, merong mga taong mas pinipili yung simpleng buhay para magkaroon sila ng mas maraming time para sa ibang bagay. Halimbawa, merong mga taong professional na may magandang kita sa corporate job nila, mataas yung sahod nila, pero lumilipat sila sa probinsya o kaya nagbubukas na lang na maliit na karinderya or sari-sari store para magkaroon sila ng mas maraming oras sa pamilya nila at mas konti yung stress. Meron ding mga OFW din na ganyan, di ba? Umuwi na lang sila dito sa Pilipinas at nagtatayo ng maliit na negosyo. Meron ding mga tao na nagpa-part-time na lang sa trabaho para mas may oras silang mag-alaga ng anak or maglaro ng video games or maghalaman. At kahit mas mababa yung kinikita nila, may mga tao talagang mas pinipili yun kasi mas nakakahinga sila at hindi yung parang lagi kang hinihingal at hinahabol ng oras palagi. Diba? At para sa akin, itong dalawang pananaw na to, pareho silang may advantage at disadvantage eh. Yung kagandahan ng hustle culture, kahit sa sarili mo lang, sa personal na buhay, dito pumapasok yung growth yung improvement, yung disiplina. Sa pagpupursige din natututo tayo ng mga bagong kaalaman Dito rin nasasanay yung pagiging matatag natin bilang tao. At saka, pwede ka ding makabuo ng something na pangmalakihan sa ganitong way ng pamumuhay. Kasi sa mundo natin, kailangan natin ng mga taong sobrang pursigido Kasi kadalasan sa kanila nanggagaling yung mga bagong invention mga bagong negosyo, yung mga bagay na nagpapagaan sa buhay nating mga tao. Yun yung kagandahan ng hustle culture. Pero yun nga, ang delikado is pag nasobrahan ka, yung kalusugan mo naman. Pwede kang magkasakit, pwede kang ma-burnout, yung sobrang stress. Pwede ding maapektuhan yung mga relationship mo sa buhay, yung pamilya mo, yung mga kaibigan at kamag-anak mo. Kasi puro trabaho ka na lang palagi. Dito din pumapasok yung hindi ka na nakukontento, yung palagi ka na lang may hinahabol. Ang kagandahan naman ng minimalist or yung slow living is mas mababa yung stress mo. Mas marami kang time sa pamilya, sa mga kaibigan mo, or mas may time ka sa hobby or sa mga bagay na gusto mong gawin, kahit walang perang kapalit. Mas malaki din yung chance na hindi ka malulubog sa utang kasi mas matipid ka mamuhay at hindi ka bili ng kung ano-ano. Kasi marunong ka makontento sa kung anong meron ka. Pero ang problema, kung hindi ganun kataas yung kinikita mo, tapos wala kang ipon, tapos pinili mo yung sobrang simpleng pamumuhay, well, posibleng mahirapan ka rin pag may emergency, halimbawa, biglang may nagkasakit or may na-ospital. Isa pa yung stigma, yung tingin din ng ibang tao sa ganitong pamumuhay is pangtamad or parang taong walang pangarap sa buhay, di ba? Tapos kung slow living ka, is sigurado merong mga oportunidad sa buhay na mamimiss mo. Kasi nga, hindi ka nakikipaglaban sa mga promotion,
Hindi ka sumasabay sa mga bagong negosyo or sa mga trending na investment. At kahit yung mga sales sa mall, 'di ba, malamang wala kang pakialam sa mga 'yon. So yun nga, yan yung dalawang paraan ng pamumuhay na parehong hindi perpekto. Meron ka laging i-give up kahit ano man sa dalawa na yun yung piliin mo. At alam ko na karamihan sa atin, gusto natin mag-relax at wag masyadong mapagod. Pero, nabubuhay tayo sa mundo na kailangan ng pera eh. We live in a money-driven society. Sa ayaw mo man at sa gusto, sa halos lahat ng gagawin natin, may perang involved. Akala mo libreng matulog? Well, kailangan mo ng kama, ng unan, ng kumot, kuryente para sa electric fan or para sa aircon. Dapat may bahay ka, 'di ba? May gastos lahat 'yun. Walang yan, kahit gusto mo nga lang umihi sa mall, 'di ba? Minsan may bayad, 5 piso, minsan 20 pesos pa, 'di ba? Kaya importante talagang magsipag tayo at magsumikap para kumita ng pera. Ang sarap kasi nung feeling nung wala kang problema sa pera. Yung may freedom ka na gawin yung kahit anong gusto mo or hindi ka matatakot na sumugal at mag-experiment kasi okay lang kahit hindi ka kumita. Pero alam nyo, naisip ko minsan, kung ganun kaimportante yung pera, bakit may mga sobrang yaman na malungkot? Minsan depressed pa. Yung iba, hindi lang mayaman, sikat pa. Pero depressed daw sila. Si Jim Carrey, yung sikat na artista at komedyante sa Amerika, kilala niyo naman siguro siya, di ba? Sikat yan. At sabi, mga nasa $200 million daw, mga nasa 10 billion pesos daw ang yaman niya. Grabe, no? Pero meron siyang sinabi minsan na naalala ko. Siyempre English, pero sa Tagalog parang ganito. Sa tingin daw niya, dapat lahat ng tao ay yumaman at sumikat. At makuha nila lahat ng mga pangarap nila para makita nila na hindi pala yun ang tunay na sagot. Ibig niya sabihin, kahit maabot mo pa yung pinakatugatog ng hustle culture, yaman, kasikatan, success, hindi ibig sabihin nun, automatic ka na magiging masaya. Grabe naman, ba't ganun? Pwede bang payamanin niyo muna ako tapos tsaka ako na lang sasabihin sa inyo kung ano nangyari kasi gusto ko pating yumaman. Pero siguro nga, hindi kayang solusyonan ng pera ang lahat ng pangangailangan ng tao. Pero ang sarap pa din ng feeling siguro na wala kang problema sa pera eh. Yung kahit hindi ka magtrabaho may dudukutin ka, pangbayad ng bills, pangluho, at pag may nagkasakit sa inyo yung hindi ka kakaba-kaba. Alam mo yun? Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano tatapusin tong video na to eh. Kasi wala naman talaga ako may papayo sa inyo kung anong dapat yung gawin sa buhay eh. Desisyon nyo yan. Pero siguro, magkukwento na lang ulit ako. Ito baka magustuhan nyo. Yung kasamahan ko kasi ngayon sa trabaho, ministry leader siya dati, parang pastor ata yun eh. So from time to time, medyo mga lumalapit sa kanya mga members ng church nila at humihingi sa kanya ng payo. One time, may lumapit sa kanya. Yung tao na yun, kilala yun na mayaman doon sa lugar nila. May-ari daw yun ng maliit na mall tsaka marami pa siyang mga commercial building na pinaparentahan doon sa area nila. At ang sabi, daang milyones daw ang pera ng tao na yun sa bangko. Tapos, minsan daw, kinausap siya tapos nagtapat sa kanya yung tao na yun na medyo maluha-luha. Kasi daw, ang problema niya is yung asawa niya at yung pamilya niya. Kahit daw napakayaman nila at wala silang problema sa pera, eh wala daw siyang trust at walang maayos na relationship sa pamilya niya. Sabi pa ng tao na yun, yung toothbrush daw niya nakatago sa bolt na may combination lock kasi natatakot siya na baka lasunin daw siya ng asawa niya para sa insurance. Tapos, yung mga anak daw niya, never niya nang nakita at nakakausap. At may isang beses na nagpa-schedule yung isang anak niya sa sekretary niya sa office para lang makita siya. Tapos tuwang-tuwa siya kasi akala niya gusto ng quality time ng anak niya. Yung pala, may business yung anak niya at gusto siyang utangan, pangdagdag pondo dun sa business daw. Hirap nun, no? Kasi mamaya, yumaman ka nga. Wala ka ng problema sa pera pero ibang bagay ka naman magka-problema tas mas malala pa. Hirap din, no? Eto isa pa, last. Merong isang magaling na writer sa US. Magaling siya. Finance yung topic niya tungkol sa pag-manage ng pera. Minsan, umattend siya ng isang pagtitipon, isang convention ng mga businessman tsaka mga entrepreneurs. Tapos naimbitahan siya na magsalita, yung maging speaker. Tapos yung topic niya is about dun sa libro niya na bagong labas lang at that time. Tapos may nag-interview sa kanya na reporter. At
Nagtanong sa kanya. Tanong ng reporter ganito, hindi ka ba nai-intimidate or naiilang sa mga kaharap mo dito? Magsasalita ka tungkol sa finance o sa pera sa harap ng mga milyonaryo at bilyonaryo dito. May pera naman siya, yung writer, pero hindi kagaya ng mga businessman doon na sobrang yaman talaga. Pero ang ganda ng sagot niya tsaka tumatak talaga sa akin. Sabi niya, hindi ako natatakot humarap sa kanila kahit hindi ako kasing yaman nila. Kasi kahit ano man ang yaman nila, may isang bagay na meron ako na alam kong hinding-hindi sila magkakaroon. Yan ay ang contentment. Yung pagiging kontento sa buhay. Yung kasiyahan sa kung anong meron ka. Yung peace of mind sa kung ano ka. Lalim nun, no? Kasi mukhang yun yung pinakamahirap na maabot nga sa buhay. Yung pagiging kontento sa kung anong meron tayo. Siguro walang masamang magsumikap, pero dapat balansehin natin sa pagiging masaya. Kumbaga, magsipag tayo habang masaya sa kung anong meron tayo. Madaling sabihin yan pero alam ko mahirap gawin. Kayo, ano sa tingin nyo? Salamat sa panonood.